of the nation. Nangako ang bagong House Speaker na si Faustino Bogie D na hindi dedepensahan ng mga guilty sa maanumalyang flood control projects. Humingi rin siya ng pagkakataong muling pagkatiwalaan ng publiko. Si D, na isa ring kaalyado ni Pangulong Marcos, ay inihalal matapos magbitiw na House Speaker si late 1st District Representative Martin Romualdez. May report si Jonathan Andal. The Speaker of the House of Representatives, Faustino Bogie D. III, will now address the body. Sa botong 253 pabor, 28 abstain at 4 na hindi bumoto, inihalal na House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Bogie D. III. Si D ang nag-iisang ninominate kapalit ni Representative Martin Romualdez na nag-resign sa gitna ng anomalya sa flood control projects at alegasyong may mga kongresistang kumikickback sa mga ito. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. The longer I stay, the heavier that burden grows. Sa kanyang talumpati matapos manumpa, nagbitaw ng pangako si D. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty, and I will not shield the corrupt. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Aminado si D na may pagkukulang ang Kamara, kaya humihingi ng pagkakataong makuha ang tiwala ng taong bayan. Kami po ay nagpapakumbaba. Sana bigyan niyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Kahapon pa umugong ang pagbibitiw sa pwesto ni Romualdez. Kagabi, nagsimula ng magtanggal ng gamit sa tanggapan ng speaker, kabilang ang nameplate ni Romualdez. Ngayong hapon, halos tapos na ang pagbakante sa opisina. Bago maging speaker, nagsilbing deputy speaker si D ni Romualdez. Kilalang malapit na kaibigan ng pamilya Marcos si D na ikinampanya ang unit team ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte noong eleksyon 2022. Galing siya sa political clan ng mga D sa Isabela. 2 anak niya ang nasa politika, si Ino, mayor ng Etiague, si Kiko, vice governor ng Isabela. 2 pamangkin naman niya ay kasama niya sa Kamara. 3 dekadang hawak ng pamilya D ang Kapitolyo ng Isabela bago naagaw ni Grace Padaka noong 2004. Pero nabawi ulit ni D noong 2010. Halos 5 dekada naman nang namumuno ang pamilya D sa bayan ng Kawayan. Naging kinatawan siya ng 3rd District ng Isabela mula 2001 hanggang 2010. Naging gobernador at vice-gobernador din siya ng Isabela. 2025 nang magbalik Kamara si D. Sabi ni Majority Leader Sandro Marcos, hindi lang naman si D ang kinonsidera. Nasa listahan din daw sina Votas Representative Toby Tiangco na nagsabing ayaw niyang maging speaker. Pati na si Bacolod Representative Albi Benitez na nagparaya raw para kay D. Pero ang tawag ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa palitan ng liderato, cover up o takipan. Sabi niya, ang anak ng Pangulo na si Majority Floor Leader Sandro Marcos ang pumili kay D na kaalyado rin nila. Hirit pa niya kay Pangulong Marcos kung seryoso siyang labanan ng korupsyon, bakit hindi raw agad kasuhan ng mga tiwaling mambabatas? Baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sinusubukan pa naming makuha si Congressman Duterte sa sinabing ito ni Majority Leader Marcos. Welcome naman daw para kay Senador Cheese Escudero ang paghalal kay D bilang bagong House Speaker. Pero ang transisyong ito ay di raw dapat maka-distract mula sa mga issue patungkol sa mga nakaraang budget at infrastructure anomalies. Jonathan Andala, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi bababa sa 100 bahay ang binha sa Kasiguran, Aurora kung saan naglandfall ang bagyong Mirasol. Thunderstorm at habagat naman ang nakakaapekto sa iba pang lugar sa bansa. May report si Nico Wahid. Grabe! Rumagasa ang baha sa barangay May Bangkal sa Morong Rizal kasunod ng malakas na buhos ng ulang dulot ng bagyong Mirasol. Naman sa Teresa. Malawakan din ang pagbaha sa bayan ng Teresa.
Gaya sa mga pangunahing kalsada, umapaw rin ang ilang ilog. Nagmistulang ilog naman ang Kalakwasan Marikit National Road sa Kasiguran, Aurora, kung saan naglandfall ang bagyo. May mga nangahas tumawid, ang iba naman nagpahupa na muna. Sa datos ng MDRRMC, hindi bababa sa 100 bahay mula sa 6 na barangay sa Kasiguran ang binaha. Kinailangan namang ilikas sa mga nakatira sa lugar na abot bewang na ang tubig. Epekto nung galing sa bundok, pababa. At mostly kasi ang pinag-abutan ng baha yung mga river natin, yung mga malalaking ilog na papunta ng palabas ng dagat. Eh yun, nag-overflow na sobrang lakas siguro nung volume kahapon. Sa record ng PDRRMO, 5 mangingisdang napaulat na nawawala matapos pumalaot sa kasagsagan ng malakas na ulan. Kaninang hapon, nakita na ang 4 na sakay ng isang bangka. Sa bayan naman ang Dinalungan at Dilasag, 15 bangka ang nasira matapos hampasin ng alon. Ramdam ang malakas na hangin sa Ilagan, Isabela. Pansamantalang isinara ang Guca Bridge sa bayan ng Etiague dahil sa pag-apaw ng tubig. Walang tigil din ang pag-ulan sa bahagi ng Talavera at San Jose City sa Nueva Ecija. Mabigat naman ang daloy ng trapiko sa bayan ng Karanglan. Umapaw kasi sa kalsada ang tubig na may buhangin at bato mula sa bundok. Ayon sa kapitan ng Barangay Pungkan, 2 dekada na nilang problema ito. Sana malagyan po ng malaki-laking kanal na diretso po sa pinakamalaking creek. Sa Baguio City, mayat-maya ang paglilinis sa mga naiipong basura para mapigilan ang pagbaha. Inalerto na rin ang mga lugar sa lungsod pati sa Benguet na flash flood at landslide prone. Habagat naman na nagpaulan sa Naga City, Camarines Sur. Maraming motorista ang naperwisyo. Localized thunderstorms naman ang nakaapekto sa Tacurong, Sultan Kudarat at Tantangan, South Cotabato. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tagtad ngayon ng reklamo ang ilang kalsada sa Hagonoy, Bulacan na tinaasan para iwas baha. Hindi na kasi pumantay ang mga ito sa ibang bahagi kaya nagdudulot ng disgrasya. May report si Von Aquino. Sa kuha ng CCTV noong August 13, makikita ang tricycle na ito na paakyat sa matarik na bahagi ng San Nicolas Santo Rosario Road sa Hagonoy, Bulacan. Nawalan ito ng balanse, tumagilid at tuluyang nabuwal sa kalsadang may baha. Kumalso yung kulong-kulong namin. Kaya umangat yung gulong sa sidewheel. Kaya bumaligtad kami. Matarik ko kasi talaga rin. Marayo talagang tumatawag. Kinabukasan, kuha muli ng CCTV, isang tricycle na naman ang naaksidente sa matarik na kalsada. Nagtulong-tulong ang mga tao para maitayo ang tricycle at makalabas ang pasahero. Bukod sa peligroso para sa mga motorista ang pagdaan sa bahaging ito ng kalsada dito sa Barangay San Nicolas, Hagonoy, Bulacan, ay perwisyo din daw yung bahang na idudulot dahil yung bahaging ito ay hindi pa naipapantay dito sa itinaas na kalsada. Hindi pa yan natutuligsa. Di pa yan natatagdad ng reklamo. 3, 4, isang araw ang aksidente. Masakit sa akin bilang isang kapitan. Dahil hindi naman namin pinababayaan to. Pag bumaha, tinutulungan kami ng mga kabarangay ko na nagpahiram ng water pump. Ang mababang bahaging ito na pinangyarihan ng mga aksidente, naiwan ng ipagawa at itaas ang kalsada. Sabi ng barangay kapitan ng San Nicolas, sinukat na ito noon ng engineer ng kontraktor ng DPWH bago itaas ang kalsada. Ang sabi nila nung alis na sila, hanggang dito lang sila. Yun ang pinarating sa amin. Hanggang yan lang daw po ang inabot ng kanilang kontrata. Na nung una ay sabi nila, aabot sila hanggang dulo. Bitin ng 60. Nang makita raw ito ng kanilang alkalde, gumawa ng paraan para mapahaba ang ramp at mabawasan ang tarik ng kalsada kaya't ang isang lane under construction pa. Habang ang isa pang lane tinambakan muna ng lupa. Approach lang. Kasi ang iniwan sa aming approach ng contractor ay halos 6 meters lang na dapat ay 12.5 yung haba. Yun ang ginawa nilang kaperwisyuhan sa aming barangay. Ang mga motorista nag-adjust na ng kanilang tricycle. Tinaasan para hindi abutin ng baha. Nakatatakot. Baka at buligtad. Ang nagtitinda ng isda napapagastos pa raw kapag nasisira ang kanilang tricycle pagdaan sa kalsada. Tulungan nyo naman po kami mga nagsisipaghanap buhay para naman po hindi kami maperwisyo.
Di kalayuan sa San Nicolas Santo Rosario Road, inextend din ang ramp ng San Nicolas Sagrada Road. Nagdudulot din daw ng mga aksidente sa mga motorista ang kalsada rito ayon sa barangay. Hagonoy LGU rin daw ang tumulong na maipagawa ito. Sinisika pa naming kunan ng pahayag ang DPWH kaugnay dito. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinalaga ng palasyo ang batikos ni Vice President Sara Duterte sa pagbuo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Independent Commission for Infrastructure. Gusto raw ng Pangulo ay investigasyon at due process at hindi EJK o extrajudicial killing style na sa libingan ang hantungan. Tanong pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may moral ascendancy ba si Duterte para magsalita tungkol sa katiwalian? Sabay ungkat sa pahayag ng ama niyang sinoy Pangulong Rodrigo Duterte. Kung anong sinabi niya rito, and I quote, "Hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na. So wala na." End of quote. So, 2017 ito, sana naibigay na rin niya sa kanyang ama kung paano agarang masusugpo ang korupsyon. Kung ikukumpara ba sa nakaraang administrasyon na nagsabing corrupt, mismo ang Pangulo at maraming ghost projects, ano ang itatawag natin sa panahon na yon? Living hell? Isinusulong na magkaroon ng Marine Scientific Research Station sa Verde Island Passage. Matatagpuan sa pagitan ng Luzon at Mindoro, ang Verde Island Passage, isang strait o kipot na hitik sa yamang dagat. Tinaguran ito ng DNR bilang Center of the Center ng Marine Shore Fish Biodiversity sa daigdig at mahalaga ring daanan ng mga sasakyang pandagat. Ang mungkahi ay isa sa mga tinalakay sa isang forum kaugnay sa paglalatag ng roadmap para sa pagtuklas at pangangalaga sa Verde Island Passage. Katuwang ang mga partner sponsor at stakeholder sa roadmap na isinasaalang-alang ang halaga nito sa kalikasan, ekonomiya at pangkalahatang seguridad. Bago ngayong gabi, 2 bagyo na ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Mirasol, napanatili ang lakas nito habang nasa coastal water ng Pagudpud, Ilocos Norte. Sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, may lakas yan ng hangin na 55 km per hour at bugsong aabot sa 75 km per hour. Patuloy itong kumikilos pa north-northwest sa bilis na 10 km per hour. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern portion ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, eastern at northern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern at central portion ng Ilocos Sur. Sa forecast track, posibleng umabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Mirasol bukas ng umaga. Samantala, nakapasok na rin ng PAR ang bagyong Nando. Namataan yan 1,170 kilometers east of southern Luzon. Inaasahang lalakas pa ito sa mga susunod na araw at di inaalis ang posibilidad na umabot sa typhoon o super typhoon category. Dahil po sa pagmamahal po sa amin ng mga Encantadix, ang Encantadia Chronicles po ay may bagong yugto. It's official! Patuloy na mapapanood sina Terra, Flamara, Adamus at Dea sa Book 2 ng Encantadia Chronicles Sangre. Mas naengganyo kaming mas maging creative, na mas pag-usayan at mas gandahan pa. Parang bumalik sa umpisa na, pero this time, mas knowledgeable and mas kaya na namin i-channel yung bawat characters. It's Will's 23rd birthday today. Very 90s matinee idol ang black and white portrait ng nation's son sa photoshoot. Shuvi Etrata, excited na sa first ever horror movie niya na Huwag Kang Titingin ng GMA Pictures at Mentor Production. Horror is something na alam kong challenging for me. I'm just excited for the people to see the outcome. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Feeling fresh lagi ang mga Pinoy dahil sa ugali nating pagligo. Pero totoo nga bang hindi kailangan madalas o araw-araw maligo? Ang payo rito ng eksperto, alamin sa Tip Talk ni Katrina Son.
Tuwing papasok sa paaralan o trabaho o kung may lakad sa labas o kahit nasa bahay lang para sa mga Pinoy, hindi pwedeng hindi naliligo kahit ilang beses pa. Usually mga 2 to 3 times a day. Bakit? Aside sa mahilig akong mag-exercise, yung weather din sa Metro Manila. Kung mainit, 2 at saka 3, ma'am. Ang negosyanteng si Mark, twice a day raw naliligo. Galing ka na sa labas, so na-expose ka na sa kung ano-anong usok, ganyan, germ. So kailangan talagang maligo bago matulog. Pero ayon sa isang dermatologist, ayos lang na madalang maligo kung malamig naman ang panahon. Bukod dyan, you remove the natural oils on your skin. Yan. Lalo na kung ikaw ay gumagamit ng extreme of temperatures na mainit na tubig o sobrang lamig. Nagsisilbing pansalag sa mikrobyo at nagpapanatili ng moisture ang natural oils sa balat. Kaya payo ni Doc, huwag masyadong magkuskus o mag-scrub. Mas mainam kung maligamgam ang tubig. Pero kung walang paraan o oras na magpakulo, pwede na ang galing sa gripo o shower. Iakma rin ang dalas ng paliligo sa uri ng balat. Kung may dry skin, huwag madalas. Matapos maligo, mainam daw na mag-moisturizer o lotion. Sa skincare products, iwasan ang matatapang o aggressive. Hanggat maaari, unscented o walang kulay. Better if hypoallergenic. Gaya raw ng sabon ng sales agent na si Maria Fe na twice a day rin maligo. Nagre-react yung skin ko kapag matapang yung sabon na gagamitin ko. Iniwasan ko yun. Na magdadry yung skin ko. Pero sabi ni Doc, walang hard and fast rule kung ilang beses dapat maligo lalo na kung tila nanlalagkit o nanlilimahid ka. Ang paliligo kasi ay personal preference. Kung ang trabaho mo ay yung sinasabing high sweating activity, syempre, kailangan mo talagang maligo araw-araw dahil yung mga pag nagsisweat ka kasi para kang may pandikit sa mga mikrobyo at saka sa mga madumi, yung mga dust. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.